Ayan na Lu, nasa ano ka pa? Nasa work pa? Nagbumabiyahe pa ata sila. Okay, good evening guys. Hello, hello. Nakamute po pala. Hindi pa nagwa-walking po kami. Wow. Ano yan, staying fit. So, yeah, share. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. And welcome to LA Philnaz Irog Married Couples Ministry. It's been a while, no? So, sa ating Zoom podcast, every second Friday na, no? Ng 9 to 10, 1 hour lang naman. So, kaya don't be late. No? Episode 5 na tayo. This is our fifth meeting. And August 14 ngayon, 2026. So, sabi nga, two under one roof where marriage meets love and laughter. Okay, so, ayan, papasukin muna natin. May kumakatok sa pinto. Ayan, sandali lang. Ayan. Oh, gidoks. Ayan. Okay. So, ito. Ayan, yan. So, sa atin, for tonight, ang title natin is Love That Chooses Again. Ayan. Dali lang po, ayusin ko lang to. Okay. Ayan. So, ang text natin ngayon ay about Hosea 1 to 3. Ang theme verse natin ay Hosea 3:1, no? Yung classic na sabi ni Lord kay Hosea, "Go, show your love to your wife again." Ayan. So, icebreaker muna tayo. Okay? So, sinend ko na to kanina. So, dali lang. Ayusin ko lang to. Ayan. Okay, Docs. Mag-good evening muna tayo sa mga bagong dating. Good evening sa inyo, Kuya Manny, Ate Janet, and Good and evening. good evening, and Aileen and David. David or Daniel, sorry. Kasi malayo yung TV. Nasa malaking TV kayo, kaya nagilito ako. Anyway, so sabi dito, okay, let's start with an icebreaker, no? Sabi, ang tanong, what is one small thing your spouse, okay, does, no, that makes you feel loved, no? So keep the answers positive and fun. So para may guide kayo, here are some simple, natural sample answers couples can give for the icebreaker, no? So sa question na again, what is one small thing your spouse does that makes you feel loved. Na sa Tagalog, ano yung isang bagay na ginagawa na kahit maliit na bagay lamang ng iyong asawa na you feel so loved tuwing ginagawa ngayon. Okay, so ito yung guide. Halimbawa, gusto mo ng funny answer, pwede mong sabihin na, well, he knows when to say, yes, dear, mga ganun. Okay, yes, kung gusto mo naman, nasa mood ka ngayon na ikaw ay sweet, sweet answer like, well, after all these years, he still chooses to spend time with me. Or spiritual answer naman, pwede naman na sabihin na, Mister, she reminds me that God brought us together and encourages me to keep trusting Him. Okay, so, ang tanong, okay, ulitin natin. Question, what is one small thing your spouse does that makes you feel love? Let's start with the Anastasios. Okay, Anastasios, pwede kayo sumagot na tag-isa kayo. Ayan. Ayaw mo na. Ako muna. Di ba isang bagay na yan, Jasmine and Aldrin? Sa akin, Pastor, pagka, yung small thing na pinagluluto niya ako, tapos kami Mhm. family, yan, I feel loved, and na-appreciate ko yun. And lalong-lalo, Pastor, pag sinasabi niya, Labs, ang gwapo mo. Nako. Ayan, talagang, Para, talagang, tumataba puso ko na, Pastor, talagang, love ako na to, love na love ako. Lagi ko sinasabi sa akin eh. Para pag wala, namamalik mata siya, para pag namamalik mata siya sa pastor, sabi niya, Labs, parang gwapo mo ngayon. No? Eh, tuwang-tuwa po. wala bang Ashley, kasunod na hinihingi yung ano mo, credit card mo? can you show me how Hindi pa ba? unmute Pero, like samahan mo ako them? mamaya, Labs, mamimili tayo.
Pinasinyo. Ah, so, okay, Jasmine, ikaw naman. Ano yung, Ako, Pastor, isang bagay na yun? pag sinabi ko na kahit tayo sa labas, basta pagkain, Pastor, okay ako. Kahit ano yun ang kahinaan ko talaga. Pagkain, tapos pumayag siya, kakain kami sa labas, masaya-masaya na po ako. Nararamdaman ko na mahal niya ako. Kinikilig si Ate Mini mo dito. Okay, thank you. Let's hear it from Pastor Bong and Ate Terry. Good evening po, Pastor Ah, Bong, Sister ah, Terry. good evening, Pastor. Si Terry natutulog na. Sige So, po. anyway, sa akin, Pastor, yung, kwan ba, yung pag-aalaga niya sa bago ako malis, nakaprepare na yung pagkain ko, yung baon ko, yung mga ganon. Then, pag-uwi, anong gustong pagkain? Puro pagkain, Pastor. Puro pagkain. Parang, kaya natatakla feelness no? Pagkain talaga. So, ayun, Pastor. Thank you, thank you, Pastor Bong. Thank We're you. glad that you're doing well sa iyong health at magaling ka na. We're happy Thank you. for you. Thank you, Yeah. Pastor. Salamat. Pakinggan naman natin yung naglalakad. Pwede ko ba magsalita, Analu? Pwede ka magsalita. Ayan, pwede siya. Pwede po. Ayan, sige. Go ahead, Analu. Ikaw naman. Ano naman yung one thing na yun? Want me to Kahit go small. first? For me po, it's when Mark makes my surroundings secure. Parang being him a protector. Parang gano'n. Yeah, yun po. O si Mark, anong one thing naman? Ano daw? Hindi ka naririnig. Ay, translate mo, Analu. Si Pastor sa hindi naman po kasi sweet. Ano po? One thing po pag pag yung sa umaga po, paggising ko may coffee na. Oh, that's nice. Oh, it works. Yun po. Kahit ayaw ko pa pong gumising na kailangan pong gumising. Actually, paggising niya talaga yon yung coffee na yun. Ganun nga po. Ayan. Thank you, Mark. Apo. Okay, si Ate Mau naman. Ate Mau, nako na nagse-celebrate ng anniversary ngayon. Naka-mute ka, Ate Mau. Naka-mute. Ayun. Ayan. Ano din po, pagkain. Pag luluto po siya ng dinner. And then, yun din, kape sa umaga kahit ayoko na po magkape. Pero, ano na po yung kape. Ilan po, yung hobby po niya na kailan pag-uwi ko, na alam niyang pagod. So, may dinner na po kami. Dadaan po niya sa pagkain. So, nagluluto siya o take out? Nagluluto po. Oh, okay. Luto po. Marunong po talaga magluto si Dennis. Hindi lang po halata. Okay, salamat. Nasa work si Dennis. Oo, nasa malayo po eh. Tinext ko na sa Santa Barbara po ata ngayon. Okay, malayo. Sige, salamat Ate Mau. Ayaw Thank may you po. paliwanag bakit Warren ang pangalan mo? Paso, sa 47 years po, hindi ko pa po makuha ang sagot. Bakit Hindi po ba? Warren? Ako rin, hindi ko maintindihan. Ayan. Pero yan talaga yung nasa mo, di ba? Nasa birth certificate. Ito po talaga. Oo. Yeah. Kaya daming nag-suggest po, Pastor, pag nag-citizen daw po ako, pwede ko daw i-keep yung Maureen ko. Pwede naman. Yeah. So, Kasi yun lang po. yun ka talaga eh. Yun ang doon ka Yeah. kilala, Maureen. Kaya na ano lang sila pag Warren po. Sige, salamat Ate Mau. Opo, Good evening thank sa you. inyo.
Advientos, magandang gabi. Mga Meneses, magandang gabi. And also, Bugayongs, good evening. And the Games, let the Games begin. Good evening sa inyo. Kuya Manny, Ate Janet, kayo naman. Mukhang magkaiwalay kayo ng bahay ngayon. Kuya Manny, Ate Janet. Magkahiwalay nga po. Okay. Sa akin, ang gustong-gusto ko sa asawa ko, kasi lagi silang nagluluto sa Santa Clarita eh. Pag nagluluto yan, naghihiwalay para sa akin. Kaya pag uwi niya yung weekend, meron akong pagkain. Alam niya, weakness ko kasi pagkain talaga. Tapos, Mhm. ayun, marami. Kaya kung minsan, binabaon ko, nilalagay ko sa ref. Kaya, ayun. Tapos, yung misis ko, I love you ng I love you. Ang sinasagot ko, oo, alam ko. Instead na sasabihin ko, I love you too. Hindi, oo, alam ko. Kala, Yun. kala ko. Alam ko na mahal naman ako ng asawa ko. Yun. Salamat, Kuya Manny. Ate Janet, Ikaw ikaw na. na. Gumanti ka na, Ate Janet. Hello po. Nasa Valencia ka, ate? Opo, nandito po ako. Ang Sige. gustong-gusto ko naman po sa asawa ko, masipag yan. Masipag maglinis. Lalo na po yung sasakyan ko. Naku, pagka po nakahawak na ng basahan niya, punas na po ng punas. Kaya yung aking kagandahan, nakikita ko ulit dun sa maalikabok kong sasakyan. Pag napunasan niya, pakintab ulit. Sipag po talaga ang aking husband. Talagang Ayan. susungkitin niya ang bituin para po sa akin. So, yun Nice. lamang po. Thank you, Ate Janet. Thank you. How about you, Aileen and Daniel? So, what is one small thing your spouse does that makes you feel loved? Good evening po. For Evening. me, when we're walking on the street, he always pushes me to the safe side. Mhm. I feel like, yun po, protective din, na ayaw niya po ako dun sa near the street para mas safe ako. Isn't it because your insurance is higher? Ay, opo, totoo. Yung life insurance ko mas malaki kaysa sa kanya. Go ahead, Daniel. For me is one of the little things is that she shares reels with me about food that places that she wanna go because she knows that I love food and she loves food. It's a hint of telling me, "Oh, let's go there. Oh, that looks good. We should try it." So she sent me reels. Yeah. Videos. That's a meaning. That reels is that it means something that hey, let's go there. Yeah, exactly. Thank you, Aileen. Thank you. Okay, Jenny, good evening sa'yo. Nasa work pa si Eder eh. Okay. Jenny, sorry. Naka listening mode pala si Jenny. Papaano? Hindi po. Go Dito na po ahead. siya. Yeah. Go ahead. Do you wanna... Ako po, tulad po kanina, nagdala po siya ng food from work. So I really like that. And then he puts gas in my car po. So I really appreciate that kasi it's really pretty dangerous po to go as a woman sa gas station din po kasi maraming siraulo. And then yung yung gun po niya, tinuturuan niya po ako para, when he's not home, I can protect my kids and myself po if, in any case that happens na there's a bad guy po that comes. Yeah, yun lang po. Tsaka po, siya po yung driver ko pag ayoko mag-drive, ganun. Yeah. Do not be surprised that the next anniversary gift of Eder to you would be a 9mm. Eder, can Eder speak? Yeah. Go ahead, Eder. So for me, small things. Hello? Every morning. Oh, sorry. Yeah. Hello, can you guys hear me? Yeah, go ahead. Okay. For me, the small things that make me or remind me that she loves me is, I'm gone
mostly the whole day from like 7 a.m. to like 7 p.m. So I know there's times where I'm getting ready. She'll, even though she's tired, she'll get up and come say goodbye to me, just to make sure that that I know and that I feel that, she doesn't forget about me, that I'm leaving or that she doesn't need to be safe. Another thing is same thing when I come home. Um, Eliana, she usually falls to sleep around 6:37. So sometimes she'll make sure that she's still awake. So when I get home, I can still see her, and she always makes sure to thank me for like working hard and stuff like that. So those little like gestures that just let me know that she's not just thinking about herself, she's and that I'm not, that all the like sacrifice that I do for my family is not in vain. Yeah. Thank you, Heather. Thank you. That's nice. Okay, let's go to the Bugayongs. Good evening sa inyo, Bugayongs. Good evening sa iyo, Kuya Dennis. Ingat ka sa pagdadrive. Go ahead, Mavi and John, kung available Hello si po. John. Good Kumuha pa ako evening. ng pen and paper. Sabi ko, ang dami ko yatang masusulat. Sabi gano'n. Tapos sabi niya, Pastor, buti ka po, marami kang masasagot na ako wala. Sabi ko, sumbong kita kay Pastor Jeff. Pasaway. Sa ano po, ako muna. Sa una po sa lahat, madami mo. Ano po, pinaka na-appreciate ko po is yung galante po siya pagdating sa akin. Like, lahat ng needs ko, make sure na mapoprovide niya nung kailangan mo, ganyan. Pero pagdating sa sarili niya, tinitipid niya po yung sarili niya. Kahit na minsan, needs na niya, okay lang yan, ganyan. Pero pag ako, pinaprioritize niya kami, tsaka ng mga anak niya. Tapos pag, kahit galing po siya sa work, kahit pauwi na siya ng sobrang late na, ng 12, magme-message pa siya, may make sure niya na may pasalubong pa siya kahit hindi naman niya kailangan bumili ng food. Minsan ako na lang yung nagsisay no kasi pipila pa siya, bibili pa siya ng food. So parang yung mga maliit na bagay na gano'n. Tapos pag pagod po ako, tinatanong niya. Pag alam niya po pagod ako, imamassage niya po ako like sa head, sa back, sa feet. Yun, lagi po yan nagmamassage. Tapos, yun po, hindi po siya pumapalag pag inaaway ko siya. Oo lang po siya na oo. Hindi, mabait po talaga to eh. Oh, So, yun bago po. nga yung ano mo, yung pickleball racket mo eh. Ay, mura lang po yan. May pangalan pa. Opo. Hindi ko na nga po makawakan. Pinangahampas na po ni Maya sa kuya niya, kaya tinatago ko. Para dun pala yun. Okay, ito naman. Ano naman Ako dyan? po, Pastor, yung Ayusin mo, sinasabi ko sa'yo. Kanina pa yan, pinapractice. kapag po, pag sinusunod niya ako, pag may gusto po ako. Tsaka pag, yun nga po yung tawag doon? Yung, hindi naman under kung nagsasubmit. Nagsasubmit po siya sa mga gusto ko. Yun po, I feel love. And then, pagka ginigising niya po ako sa umaga, ayun. Kasi nanlalambing po ito sa umaga. Sa umaga na sa gabi, hindi na. Pero, yun po. Ayan. Thank you, John. Okay, good evening, Meneses. Pwede ba kayo, mga Meneses? Good evening. Hello po. Good evening po. Gising pa rin po yung pinapatulog namin. Ayaw pong matulog. Nakikinig din. Nakikichismis Nakikinig pa. Nakikichismis. Ano po? Small thing. Kay Sai po, na-appreciate ko po pag halimbawang may bilin po ako. Naalala niya po. I mean, yung even yung mga small stuff, kunyari may kailangan ako, may papabili. Naalala niya kahit ilang araw na pong nasabi ganyan or tapos very mindful po siya kasi kunyari sa bahay, yung mga bagay na hindi ko napapansin na ay wala na palang ganito, ganyan, ubos na pala. May hindi mo na kailangan utusan. Yung
may initiative. So gumagaan po yung burden. Tsaka kahit kay Caleb, maasikaso po siya. Yung ah hindi mo na rin uutusan pag tumae, ganyan. Or ano po, hands-on din po siya. Hands-on din po siya kay Caleb. Tsaka ano po, malambing. Nagre-react. Yung mayakap po, ganyan, humahalik, ganyan. So, very affectionate din po siya. So, yun, na-appreciate ko po yun. Ikaw na. Ako na. Ako naman po lahat-lahat sa kanya. Walang small things. Lahat ng ginagawa mo sa akin ay malaki. Ibig sabihin po kahit na simpleng bagay tinitignan ko po yun na isang malaking bagay na ginagawa niya para sa akin, para kay Caleb. Yung ayan, yung naghahanda ng pagkain, talagang pagka-uwi ko, ready na yung pagkain. Pagka papasok ako, yung siya maghahanda ng pagkain ko. Although, sanay naman po akong hindi kumakain, pero siya pa rin yung nag-aano na mag-ready ng mga pagkain. Tapos, ano pa ba? Yung prayer warrior. Yan. Prayer warrior po namin yan dito si Nanay Faith kay Caleb tsaka sa akin. Tapos, malambing din po. Opo, lagi ako kinikiskisan ng paa niya. Kiskisan ng paa. Opo. Nanay at tatay kayo, di ba? Ang pangalan, ang tawag niyo. Opo. Nanay at tatay. Yeah. Pero ang tawag po namin Very sa Filipino. ang tawag pa po niya sa amin, Okay, salamat sa inyo mga Meneses. Punta naman tayo sa mga Dientos. Good evening sa inyo, Kuya Vince, Ate Mai. So, what is one small thing your spouse does that makes you feel loved? Ako, okay. Good evening po. Si Kuya Vince po, actually he does a lot. He treats me like a princess. He's my personal Uber driver. Passenger princess. Kahit saan po lagi, maaasahan ko pong kasama lagi. Saka, I appreciate everything he does for me, sa amin po family. And minsan po pag lumalabas kami when we're out, kahit saan, pag nakita niya yung shoelace ko natatanggal, he will always bend down. I thought he's gonna propose lagi. But yeah, he will always fix my shoelace to make sure hindi po ako madadapa. Oh, sweet. At saka, he always massage me morning and night, day and night, to relieve my lower back pain po all the time. And I appreciate that for his kindness. Yan lang. Ikaw, Kuya. Sabi ni Sister Minnie, sana all daw. Si Mai po yan, very sweet siya. Saka siyang aking personal memory po. Minsan kasi makakalimutan. Siya yung aking lahat nun very loving po siya. Sweet, pa ba yung niya. Malalahanin po sa akin, lalo na parang mas maano pa kaysa lahat ng pagkain, pa ba? Mga gamot ko lagi yan. Pinapaalalahan yung pag-inom ng gamot. Yan. Ano pa ba? Ko marami po. Ano pa ba yung aking siguro na lang. Sige pa. Okay na. Thank you, Kuya Vince. Thank you, Kuya Vince. Alam ko na may mesmerize ka sa katabi mo. Ako lang po. Super. Conscious ka masyado. Ako lang to. Ako lang to. Thank you po. Madalas sabihin ni Sister Minnie yan. Ako lang to. Ay ka, Sister Minnie, baka meron kang gustong i-share. Masaya ako pag pinagtutupi ako ng asawa ko sang katutak na labat. Pag pinagtutupi ako. At saka pag nag-gazelle na siya sa akin. Para napansin ko kundi pagkain, pera.
Kundi pagkain, pera, or ipag-drive, or gumawa ng mga house chores. Ako yung ano yun, namimiss ko si Sister Josie at saka yung kanyang yung suka na may sibuyas at bawang, di ba? Nagluto si Sister Minnie ng ngayon, crispy pata. Tapos gumawa siya ng nung ginagawa na sausawan ni Ate Josie. Ang sarap, no? So, kumbaga, sa akin, ano yun ano ako doon, masaya ako doon pagka gano'n. Tsaka madalas akong bilan ng mga bagay na kahit di ko kailangan, pero kahit nasaan siya, ang una niyang maiisip ako palagi kung anong mabibili niya para sa akin. No, mostly, kumbaga talagang nagagamit ko naman. Kasi ako hindi ako bumibili para sa sarili ko eh. Kumbaga, kadalasan siya. So, kumbaga na-appreciate ko yun. So, yun. Thank you, thank you. At tayo dumako na sa ating diskusyon. Okay? So, last Sunday, pinag-usapan natin sa sermon, yung the book of Hosea. Specifically, yung chapter 2, verses 19 to 20. Yung title nga Love That Never Gives Up. No, pero ngayon, iba naman yung title natin. So, nag-focus tayo more on, kasi dalawang dalawang kumbaga face ng coin, no? Yung isa, yung pag-ibig ng Diyos, yung faithfulness, yung loving kindness, yung forgiveness na nagmumula sa Diyos papunta sa atin. Yung isa naman, ang nireflect ni Hosea sa kanyang asawa. So last Sunday, we focus more on sa God's love pursues us even when we wonder, tsaka yung ano ibig sabihin ng true repentance that leads to restoration. Sa ngayon naman, ang focus naman natin, yung love story ni Hosea at saka ni Gomer. So we are all familiar with the love story of Hosea and Gomer, no? Actually, nung una, medyo tragic, no? Hosea and Gomer is a story about a love that refuses to give up. Kasi nga, it was patterned sa pag-ibig ng Panginoon. Si Gomer was unfaithful to Hosea, yet, sabi ni Lord, no, God told Hosea to love her again, give her a second, not just second, but third, fourth, fifth chances. No? Then their marriage became a picture of how Israel had been unfaithful to God, no, while God continued to pursue His people. So, the story doesn't teach us to tolerate abuse or remain in unsafe situations. Okay? Just to clarify. No? Rather, it shows us the power of covenant love, yung pag-ibigan ng mag-asawa at pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung power ng forgiveness, yung power ng restoration, no? Restoration sa relasyon ng dalawang mag-asawa kapag hindi nagkakaintindihan. At pinaka-importante sa lahat, using God's grace, no? Grasya ng Panginoon sa atin at grasya ng Panginoon sa ating pagsasama bilang mag-asawa. So, merong 3 lessons, no, for married couples na we need to learn from Hosea and Gomer. Okay, number 1, first lesson. Love is more than a feeling. So, feelings change, but covenant love chooses faithfulness. So what do you mean by love is more than a feeling? No, I remember, no, it was in the mid-90s. I had a girlfriend for 5 years and 5 months. No? So I was planning to marry her, no, in the future, near future actually, kasi she graduated first, no. Nauna siya sa akin graduate. She finished in 95. Kasi architecture yung course niya and I finished in 96. So, but I still remember the date. No, we don't have any problem, no, where we have a good relationship. So, nauna siya, nag-work, and then sa isang architectural firm. And then, it was her mother's birthday. I remember it was November 9, 1995. No? And it was her mother's birthday, so I went to their home kasi the usual pag may mga handaan, no. And then when I went there, I saw this person, no, another man, no. At there's something parang odd feeling I felt.
So, sabi ng kuya niya, sabi niya, oh, this is good. Sabi niya, this is funny. Sabi niya ganun. I don't know what will happen next. So, para nakatunog na ako na there's something going on, no? But the more yung ano ko, yung hinala ko kasi when the guy left, uh baga hinatid niya sa gate and and then kumakain ako and then it took her a while, no? Like 30 minutes bago siya nakabalik. So, medyo na ano na ako na-alarm na ako na sabi ko, oh no. There's something going on, no? And then that night, I asked her about that person. Sabi ko, do you have a relationship with him? Tapos sabi niya, wala. Okay. Tapos, and then I asked her cousin. Sabi nung cousin niya, oh, I thought nag-break na kayo kasi madalas dito yan eh. And kumbaga, there's something going on. So, I was surprised. No? So, that night, I asked her na let's just part ways kasi hindi naman po pwede na kumanta ka ng sana, dalawa ang puso ko, di ba? So it was a very, very painful experience, traumatic, in fact, no? And na-realize ko, after so many years, no, I met her again, and then I simply asked her, sabi ko, oh, bakit ba tayo, bakit mo ba nagawa yun, no? Bakit ka nakipag-relationship doon sa guy? Tapos ang sagot niya lang sa akin, I was expecting sana na yun, mahabang paliwanagan and everything. So ang sagot niya lang sa akin, ngumiti siya, ang sabi niya, wala. Kumbaga, ano yun, it was a joke, in a form of joke yung sagot niya, no? Parang, ano yun, na something, nagkamali, whatever. I can't remember exact words na, pero, kumbaga, na-realize ko lang, for some people, no, love is, sa ibang tao, kumbaga, lagi naka-base dun sa anong nararamdaman nila sa present time. Okay? Kahit na minsan masisira yung pundasyon ng relasyon. Dito, nire-remind tayo na love is more than a feeling. Kasi kung si Hosea lang ang masusunod, no, or kahit sino naman, parang, ay, teka lang, di ba, parang, hindi na kita babalikan kasi, di ba, parang, you felt betrayed. So, dito, nire-remind tayo ng Lord na whatever happens sa relationship natin mag-asawa, love is more than a feeling. Okay? So, wag tayong mag magano mag mag-stick lang doon sa nararamdaman natin on that day. No, feelings change but covenant love chooses faithfulness. Yan. So, number 2, marriage requires forgiveness. So, kailangan daw magpatawaran. No? We will hurt each other. Minsan, unintentionally, no? Even unintentionally. Pero forgiveness, no, keeps yesterday from controlling tomorrow. So, marriage requires forgiveness. I remember a story, no, na kinaunsilan ko, no, at nagkaroon siya ng, she had a relationship with her brother-in-law. Okay. Tapos nagkaroon sila ng baby. Okay. Pero what surprised me is that the reaction of her husband. No, her husband, kumbaga, accepted the child. No, even, kumbaga, brought him up parang sarili niyang anak and forgave the wife. No, and it is double painful kasi anak yon ng kapatid mo, di ba? So, doon nakita ko lang yung pinag-uusapan natin na marriage requires forgiveness. Okay?
Sa akin, wala na ako nakita pang storya na mas mabigat doon. Kumbaga, sa akin, napaka-painful nun. In experience ko, it was painful, pero mas painful to. Kasi, although hindi ako masyado makarelate, kasi wala naman akong kapatid na lalaki. I don't have a brother. So, pero, humanga lang ako. No, I admire that husband when he forgave, no, his wife. No, and then, kumbaga, tinuring niya yung anak ng kapatid niya at saka na asawa niya as his own. So, yun nga, forgiveness, remember, keeps yesterday from controlling tomorrow. Okay? So, from then on, pinalaya sila nung kasalanan. Okay? So, number 3 na dapat nating maintindihan, no, sa storya ni Hosea at saka ni Gomer. God can restore what is broken. Okay? When both husband and wife allow God to work in their hearts, broken places can become testimonies of God's grace. So, pwedeng sabihin natin na self-help books or a counselor, a pastor maybe, going to therapy sessions, no? Or magbakasyon kayong mag-asawa or seminars, etc. No, these are all helpful, no, sa ating marriage. Pero what do we mean by God can restore what is broken? Kumbaga, unless there is no total surrender to God ng husband and ng wife, the result will always be a failure. Kahit nabasahin mo lahat ng self-help books, kahit puntahan mo lahat ng mga sikat na pastor or mag-therapy ka, ubusin mo yung insurance mo sa therapy. No, unless there is no total surrender to God, the result will always be a failure. So, nakita niyo yung reaction ng mga wife. Yeah, nakita niyo yung reactions ng mga wife nung yung first part, di ba? Parang ah ah, may iba pang mga videos na ang saya-saya nila. Tapos nakita nila yung husband nila, parang nagalit sila. Alam mo yan. Tapos may ibang reaction naman na ang saya-saya nila, malungkot sila. But when they saw their husband, parang bigla sila sumaya. Diba? Usually, yung mga ganitong reaction, may isa pang video panoorin natin. Yan yung mga reactions na kung maaalala mo na nagliligawan pa lang kayo or mag-boyfriend-girlfriend kayo, every time na may kita ka ng girlfriend mo or boyfriend mo, yun yung reaction usually, di ba? Talagang all smiles and everything. No? In fairness, no, kay si Sir Mini, kung sino siya ng girlfriend ko, hanggang ngayon, parehas, every time yung makikita niya ako, laging ngingitian at saka minsan sumasayaw, minsan basta aasarin niya ako, no? And kumbaga, it's a manifestation kasi nung anong klaseng relasyon, no, meron kayo, no? So, bigyan ko kayo ng mga practical tips for couples na pwede nating we can learn from Hosea and Gomer. Sabi nga, TIP or Theory into Practice. Number 1, base dun sa video, no, we need to understand that we need to choose our spouse every day. Don't only say, I love you. Show it through time, attention, patience, and service. And sa kanina, sa mga shinare nyo, obvious naman na talagang
Nagmamahalan kayong lahat dahil kitang-kita doon, di ba? And number 2, talk before problems become walls. Ayan. Don't allow small disappointments to become years of resentment. Madaming tao o mag-asawa, couples na may edad na sila, para silang grumpy, no? Lagi nag-aaway, no? Kasi they allowed problems to become walls. So, hayaan yung basagin ng Holy Spirit sa mga walls na yan. Number 3, learn to say, I'm sorry, no? Kasi being right is not always more important than being reconciled. Another, number 4, pray together. Even a simple, Lord help us, each other today, no, can change the atmosphere of a home. Kagaya ng sinasabi ni Kuya Cyrus kanina, si Nanay Faith ang kanilang prayer warrior, no? So, malaking bagay ang nagpapanalilanginan sa isa't isa. Dapat ang top person mo na ipinapanalangin ay asawa mo, anak mo, di ba? Mga taong malalapit sa'yo, di ba? Simbahan mo, di ba? Pakisingit na rin kami mga pastor niyo. Ayan. Number 5, protect your marriage. Ito, importante ito. Set healthy boundaries with other people. Ayan, lalo na sa social media, finances, no? Anything that can slowly divide your hearts, no? So, kumbaga, nakarinig na ba kayo nung yung best friend niya yung ex niya o whatsoever? No, yun na isang bagay na kahit kailan hindi pwedeng tawagin biblical, di ba? Una-una, hindi mo pwedeng maging best friend ng ex mo kasi magkakaroon kayo ng sexual intimacy ulit. Pangalawa, hindi ka pwedeng makipagkaibigan or close, even sabihin mong hindi best friend, kahit close friend, no? Kasi iba, there are women na ang best friend nila ay lalaki. I am not for that. As a pastor, I will not recommend that. Na not even calling the other person na best friend. Bakit? Kasi supposedly your only best friend, one and only best friend should be your spouse. Okay? Bakit? Kasi the most intimate na mga iniisip mo or mga plans mo, whatever, or even mga pains mo, it should be shared to only one person. That should be your spouse. Okay? Hindi lang yon. How about social media? Yan, keep your social media pure. Make sure na, alam mo yun, kapag may mga nag-DM sa inyo or may mga nagparamdam sa inyo na nagsabi sa inyo na kaklase mo ng high school, "Uy, ang ganda-ganda mo na ngayon. Nandyan ka na pala sa Amerika." Nako, delikado yung mga ganyan. Kung di mangungutang yan, gusto niya makipagrelasyon sa'yo. So, kumbaga, do not entertain, no, any other social media na communications, no. And also finances, make sure na alam lahat ng spouse mo yung mga financial plans mo or ginagawa mo. Meaning, there should be no secret, no. No secret bank account, no secret savings or whatsoever, no secret giving, that you gave something every time I give something generously to other people or to my relatives or whoever, okay? I always inform, no. Ask muna and then inform my wife about it, no. Kasi kailangan in sync siya sa ginagawa ko. And she also does the same. So make sure kasi bakit? Kasi it can divide your relationship, okay? So set healthy boundaries with other people, social media, finances, and anything that can slowly divide your hearts. And number 6, no, TIP, give grace. It's very important kasi your spouse is not perfect at neither are you. So, since hindi ako perfect, hindi ka perfect, no, magbigayan tayo ng grasya nagmumula sa Panginoon. Okay? So,
Ano ang ating discussion questions or Q4D, questions for discussions. So, una, pili kayo ng isa, no, na gusto niyo sagutin. Number 1, what does choosing your spouse look like in everyday married life? Number 2, why is forgiveness sometimes difficult in marriage? Number 3, what is one area where we need more communication as couples? Number 4, how can we make prayer a regular part of our marriage? And number 5, what is one thing we can change this week or strengthen to strengthen our marriage? Okay. So, simulan na natin sa mga, siyempre, Anastasio, kayo. Ayan, balik ko. Pili kayo ng isang question at sagutin niyo parehas. Ay, hindi. Okay. Anong number? Number 5. Number What 5. is one Okay. thing we can change this week to strengthen our marriage? Yung nga po, uwi po kaming Philippines. So, Magbakasyon. yeah. So, I think, yung always have a positive attitude na lang na instead of grumbling na siguro pagdating po doon, mainit. Or humid yung or umuulan, or hindi po comfortable, whatever it is, just be positive na na there's a reason why God has allowed this to happen, why we're there in that situation, and just be grateful that yun nga na buo kami as a family. We'll try to strengthen our bond as a married couple. Napakita natin na we've been through a lot, and maging testimony yung pagsasama namin na hanggang ngayon Kami pa rin po. magta 25 years na kami in 2 years. Wow. So yeah, so praise the Papakasal Lord. kayo ulit? Titingnan pa po namin, Pastor. Na po namin basta pag di pa po bumalik si Lord. Titingnan pa po namin. Baka biglang mag-trumpet, marinig po natin yung trumpet. Pero God willing po, syempre, Pastor. Yeah. So yun po, yung we'll just try to be happy together with our children sa trip namin, and then just think of how God has blessed us so much. So yun po, Pastor. Yeah, ako, masayang-masaya ako every time a family or a couple, no, make time with your family or kayong dalawa lang minsan, masaya-masaya ako every time na people are going into vacation or going somewhere else, or alam niyo kahit na sa Big Bear lang or sa Japan or sa Philippines or sa Switzerland or wherever. Kumbaga, it makes me feel glad kasi alam ko nagbaband yung mag-asawa, yung family. So, the more intact ang family, less problem for me yan. Kumbaga, kaya ako pinopromote ko talaga na always take time sa asawa nyo, sa anak nyo. And Yeah, we're build happy good for you memories, guys. Pastor. Yun Ano yan, na? build good and happy memories. Yun Oo, na lang yung totoo focus yan, natin. Kasi eventually, yung mga anak nyo, malalaki na yan, hindi nasasama. So, yeah, build happy memories. Kumbaga, di baling gastusan nyo yung memories. Hindi naman yan, napapanis yan. Kumbaga, tapos document nyo. Kasi pagdating ng time, matutuwa kayo na makita mo na, nagpunta pala tayo dyan. Kasi malilimutan mo na rin, di ba? So, we're happy for you guys. Yan. Yes, So, enjoy nyo yung trip. Mag-ingat kayo at tawag dito, pumunta kayo sa Luneta dahil malapit kayo doon nakatira. Yung hotel nyo malapit doon. Kung di po umuulan. Pag di mo Bagyo. Paano naman kasi doon eh. Minsan ulan, minsan iinit. Unpredictable. Alam naman sa Pinas, di ba? Unpredictable din eh. Ayan. Okay, thank you, Anastasios. How about the mangubats? Mangubats? Anong gusto niyo sagutin? 1 to 5? Okay, go. Chappy. Happy. Sorry, Mark. Chappy. Ano po, Pastor, yung number 2? Ano? Number 2, okay. Okay, why is forgiveness sometimes difficult to marriage? Kasi Pastor, minsan, ako, yung ego ko minsan kasi parang
Sorry, Mark. Choppy. Okay. Diana, let's remove this. Medyo Hold choppy, on. Mark. Sorry. Hold on. Go ahead. Mas maliwanag yung kay Analu. Magpalit kayo. Hello? Yes, maliwanag yung hawak mo. How do you do it? Put on your ear na lang. Pastor, ako po yung number 2, Pastor. Hello Yan, po. nalinaw. Yeah, po. Malinaw na. Kasi minsan yung pinapractice ko yung minsan yung ego ko as a man. Parang, gusto ko pang sorry, wala naman kung babae dapat, pero yun nga, mali pala yun. I have to minsan talagang consider kasi pag nagsasorry pala ako, natutuwa pala si Mrs. Di ko alam. At si Lord. Oo. At si Lord pala, yes. Oo. So, yun nga po. So, now I'm practicing na yung iisipin ko muna, ego ko lang ba to or talagang, kailangan ko talagang mag-sorry. So, yun po ang pinapractice ko ngayon. Yeah. Lagi tayo kino-convince kasi ng enemy na magsusorry eh, 'di ba? Bakit ka magsusorry? Lalaki ka eh, 'di ba? Parang gano'n. Yeah, I agree. Pero kung tingnan mo, iba yung tinuturo ng Bible, 'di ba? Napakalinaw. Si Hosea, biro mo, since nag-sorry naman si Gomer, tinanggap niya uli. I mean, ganun yung pag-ibig ng Diyos eh. Kumbaga, yung pride, nawawala, napapalitan ng humility, 'di ba? Meron lang ako narinig sabi, hindi ka naman bubukulan mag-sorry, 'di ba? So, mag-sorry ka sa sa anak mo, sa asawa mo. So, thank you, Mark. Okay. Apo. Salamat. Puntahan natin si Ate Mao. Ate Mao, good evening sa'yo. Anong gusto mong sagutin na number? Yung sa akin po, siguro yung number 3. Mhm. Kasi hindi po niya sinabi sa akin na mag-Santa Barbara. Nakita ko na lang po sa location yung find me. Ay, di po. I think yung kulang po sa amin yung parang sa tagal po namin ni Dennis, before po kami talaga yung nagpakasal po, Pastor. Parang feeling ko sa tagal namin, kahit hindi kami nag-uusap, parang alam na namin. Pero hindi pala. Kasi may yung communication dito sa bahay namin, parang limited lang. So, minsan, pag sinasabi niya, gusto mong kainin, bahala ka na. So mas more quiet kami dito sa bahay. Parang may kanya-kanya kami ginagawa, pero kaming 3 lang naman. So, I think yun yung more naming i-work on pa po na hindi pala pwedeng quiet lang, na kung may gusto siyang gawin or may gusto akong gawin, bigla may bago po siyang hobby, Pastor. Nawawala na lang po bigla dito sa bahay. Yun pala nag-walking, yung mga ganon. Oh. So, At least na-walking. So, nagtataka lang, sabi Sofia, where's dad? Ko, I don't know. So, kasi syempre, naka-ano po kami, yung location on. So, titignan na lang po namin kung nasaan siya. So, I think, small lang din naman po na, pero I think mas more, yung communication talaga, yun pa yung akala namin na okay na yun, pero hindi pa pala. Mas may pa pala. Yun yung i-work on pa namin. Yeah. Kanina sinabi natin sa TIP na work on things na it can divide your hearts. And one of that is also, aside from other things like social media, finances, whatsoever, communication. Diba? Kasi importante yung communication eh. Kaya nakakatawa sa pamilyang Pinoy minsan. Sabi mo, sama-sama kayo sa bahay, tapos may kanya-kanyang ginagawa. Pero kapag umalis naman yung isa, nag-walking, hinahanap naman. Yeah, hinahanap. Kaya minsan Nakakatawa, di ba? minsan ang weird nga pagdating ko dito, alam mo yun, pag dumating siya, para kaming, alam mo yun, na nag-aanuhan lang, ano kayo gagawin nito? Ano kayo gagawin nito? So, I think sa more na nagkasama kami ni Dennis na kahit yung dati pa, yun nga, akala nga namin na, may kanya-kanya kami ginagawa, pero hindi pala pwedeng ganun. Kailangan mo pa rin i-share na, ito pala, yung kahit na magkasama kayo sa bahay, kailangan pa rin palang anuhin na, mag-ano ako, ganito pala, ganon. So,
kahit matagal na pala, yun pa rin pala yung naisip ko lang na, oo nga, no? Parang ba't di siya nagpaalam? Mag-ano pala to? Kasi yung So, communication, supposedly, we should always communicate dun sa spouse natin. Nangyayari ah, kasi, common sa maraming couples, they communicate more sa ibang tao. Alam mo yun? Pero yeah. si Sister Minnie, imbis na sa akin mag-communicate more, halimbawa lang, tatawag siya kay Ate Jasmine. Tapos ang haba nila mag-uusap. Pero Totoo. konti lang kami nag-usap. Parang, teka, sino ba Oo. asawa mo? Ako, si Jasmine. Parang, ano mo yun? Parang, kumbaga, we should communicate more sa atin, sa within the relationship, not with other Ah. people. No? Hindi ko sinasabing do not communicate with other people, pero dapat mas ma-enjoy natin ang isa't isa. Kasi that keeps the relationship alive and protected. Alam mo yun? Nag, Kasi, nag, yun nga, pagdating ko nga, pastor, dumating ako ng galing work. So, parang akala ko kasi nagtrabaho na siya. So, nagbibihis pa siya. Ko, akala ko nagtrabaho ka na. So, hindi, palis na pala siya ulit. Tapos, wala naman siya sinabi magsatarbara-bara. So, sabi ko, oy, may ano pala, mag-join ka ba ng irog kung wala kang ano? So, tinignan ko po yung location, ha? Santa Barbara? So, sana yeah, sinama ako. usually Oh, they yan. they don't mean anything eh. Alam mo yun? Oo. Yung, Wala naman na masamang ibig sabihin, no? Pero ang ang maganda dito kasi, no, nare-realize natin, oh nga, no, we should improve on yeah. that. Oh, we should improve on that. Kasi kami ganun din eh. We should improve on these things. Kumbaga nare-realize namin na kasi the more you improve, the more yung chances ng enemy na sirain yung relationship. Kasi Yeah. tandaan nyo, target ng enemy talaga yung mag-asawa. Pag nasira niya yung relationship ng mag-asawa, apektado yung bata eh. Pag nasira yung bata, apektado yung society, di ba? So, kumbaga, ang first target talaga tayo. So, we should communicate more. And acknowledging that is a sign of humility rin. Ayan. Thank you, Ate Ma'am. Nakikinig po siya, pastor, kaya nagko-comment siya. Kaya Ito, sabi dito, nagtataka kami ni Sofia, sabi niya, huh? Why that's so far? Ko, I know. He's on Santa sabi niya, Barbara. less communication, less mistake, laugh out loud. Joke lang po, sabi ni Dennis. Ayan. Ingat ka So, bro sa pagdadrive. nagtaka lang Yan. po kami na nakarating po siya ng Santa Barbara. Pero at least naka-on yung Find My iPhone or yung naka-on po yan. Pag ino-off nila eh. Ay, hindi. Si Dennis po, galit po siya. Kahit galit po ako, lagi niya sinasabihan na wag mong i-off yung location mo. Kahit galit na Oo. galit ka na. Kaya, Kasi for hindi po, emergency rin eh. hindi po pwedeng Oo. i-off. Yeah. Yung iba naman kasi na-off kasi nawawala ng baterya. So, minsan nalilimutan mag-charge, no? At sabi nga ng misis ko hindi daw siya pwedeng mag-drive ng Tesla kasi yung phone niya nga daw nalilimutan niya i-charge, yung Tesla pa kaya. Pastor Jeff, sa dami pong Ah. binigay na charger ni Pastor Rave, wala pong excuse na malobat mo ang Yung mga papremyo niya. Oo. Salamat, Thank Mal. you po. Thank you. Punta naman tayo sa mga dangawins. Yan. Good evening, Ate Jan, Kuya Manny. Anong number ang pipiliin ninyo? Sa akin, Pastor Juan, sa number 4. Yeah. Kung si Kuya Sai ay may Ate Faith siya, ako naman may Janet ako. Kasi naniniwala po kami na talaga ang prayer is a lifeline talaga sa Panginoon. Mahirap yung walang prayer. So, probably, ngayon malapit na ulit pumunta sa San Diego si Janelle. Siguro probably kahit once a week man lang. Kasi, as much as possible, involve ko lahat sana ng mga bata para ma-instill talaga sa kanila yung importance ng prayer. So, probably parang prayer meeting kami or parang sandali lang na Bible study every week po siguro. Yeah. Yun po target po namin ng plano namin. Sa akin. Thank you, Kuya Manny, mga dangawens. Punta naman tayo kina Pastor Bong. Good evening sa inyo, Pastor Bong.
Ano bang number ang gusto niyong sagutin dito? Sa akin, Pastor, ano yung number 5? Kasi medyo guilty ako sa pag-spend ng less time sa kanila ba na minsan nangangako ko sa kanila na okay, lalabas tayo. Then, busy ako sa trabaho, hindi ko maiwan. Or kahit na bakasyon na, nasa bahay, trabaho pa rin. So, ayun, palagay ko, kailangan kong i-ayos ko yan. Lalo na ngayong may edad na kami, we need to spend time for each other ba? Yeah, pag nag-retire ka na, Pastor, everyday, no? Pwede mo nang hatid sundo si Ate Terry. Baka magsawa naman, Pastor. Pero ako napansin ko sa mga babae, gusto nila, ewan ko kung tama ako mali, napansin ko lang, gusto niyong hinahatid at sinusundo kayo. Alam mo yun? Di ba? Lalo yung tipong pinaghihintay nyo yung boyfriend o asawa nyo ng matagal sa work or sa school. Di ba? Tapos masayang-masaya sila pag nakita ka nandun. Alam mo yun? Napansin ko lang yun. Generally, no? I don't know with other culture, no? But for Filipinos, that is something na napansin ko. Thank you, Pastor Bong. Good evening, Aileen and Daniel. What number you want to answer? For us po, number 3. Pero we don't have a problem communicating with the yung everyday communication. But I think something that we can work on when it comes to communication is yung talking about the big stuff, yung those difficult topics to talk about. For example, siguro yung our future or finances or just plans. That's I think that's what we're lacking kasi parang we avoid talking about those things kasi I don't know, sometimes we don't see eye to eye maybe or we want different things dun sa mga big things na yun. So yun po. Do you want to add something? Yeah, also on communicating where to have lunch when the kids are in school. That's it. Yeah. Yun lang po. Yung mga mahihirap na topic na dapat pinag-usapan na mag-asawa, yun po yung kulang sa amin. So kahit don't na... worry. Yeah. Go ahead. Kahit na po... Yeah, we there's no problem in communication kasi he keeps me updated kahit na hindi ko matrack yung phone niya. That's not a problem because he always tells me where he is, what time he leaves, and all that stuff. Pero yun nga po, yun lang yung mga mahihirap na topic. Yun po yung hindi namin mapag-usapan minsan. Yeah, don't worry. We are planning, no? The pastoral staff is planning a couples retreat in the future that we will talk about that plans, stuff that are not usually being brought about, no? Finances, what is the future kumbaga means to us as a couple, and what will happen if we grow old na and all the kids are all married. No? So those are the kumbaga topics na we're trying to kumbaga come up at hopefully magkaroon tayo ng couples retreat. First ever no couples retreat. Excited tayo doon. Thank you, Aileen and Daniel. And hopefully that couples retreat can help you open up. The idea of that couples retreat is to help you open up mga things na hindi nyo na pag-uusapan usually sa everyday. Hindi lang about sending reels kung saan kakain, but communicating. Nagigets ko si Aileen, yung communicating na in a more, yung mga topics na hindi na pag-uusapan kadalasan. Okay. Salamat. Thank you. Good evening, Eder and Angeli. What number you want to answer? We'll go ahead and answer number 5. One thing that we want to work on is trying to find time to do more family stuff and also just more stuff with each other.
we're always Mm. kind of well, just me. I'm always so consumed by sometimes work. Sometimes it gets to the point where I forget, to take some time off for myself and for my family to just do things that we need to do, like build memories and go out and take trips. Sometimes my wife is always like, "Oh, you should take off, your day off for your birthday." And usually my response is always like, "It's okay. I don't have to do anything for my birthday." So trying to, just kind of put work on the back burner and know that it's more important to build those core memories instead of trying to focus so much on working and trying to make a living. So what we're doing is soon we're going to go on a little like day trip with the Mm. kids and just make sure that we spend time with each other, and then also I'm gonna try to also do my best on my days off to spend time with my wife and make sure that we build a stronger bond. Mm. Yeah, Yeah, thank that's you. it. Thank you, Adler. Thank you. So let's hear it from Mavi and John. John, good evening, Mavi. What number you want to answer? Evening po, Pastor. Napapatulog po si Abby. So ako na lang po. Biglang nagising yung maliit eh. I will choose number 1. What does choosing your spouse look like in everyday married of life? Yun po. Blessed po ako sa Panginoon dahil yung spouse na napili ko, hindi po ako nagkamali kasi dati po parang nakarinig ako ng mga nag-divorce or naghiwalay na kasi nga yung babae parang sobrang tamad po. Ayaw magluto, ganun, or hindi marunong sa bahay. Pero yung asawa ko po, blessed po ako kasi um, marunong po siya sa bahay, magaling magluto, tapos masipag pa po, masipag maglinis, tsaka yung mga anak po namin na niya, na natuturuan niya rin po kasi nga dahil preschool teacher po siya. Ayun po, nandito na siya. Panami. Ano yung sinasabi mo tungkol sa akin, ha? Maganda ba yan? Ano sinabi mo? Number 1 nga. What does choosing your spouse look like in everyday married life? Ano po, I feel blessed and contented kasi po, answered prayer ko po siya eh. Like, lagi ko nga po siyang sinasabihin, ginujoke ko siya. Alam mo kung hindi ko yung pinili ko ng mga pangasawa, baka sa kangkungan ako pupulutin ngayon. Yung parang ganun po. Kasi, like yung mga ibang batchmate ko na sabay-sabay kami na ganyan, nakikita ko sa kanila na parang, well, hindi si Lord yung center ng relationship nila. So parang, I feel blessed na though hindi man perfect yung asawa ko, ako din naman hindi perfect. Kunwari may mga panahon na naiinis po ako sa kanya, ganyan, magpe-pray lang ako, tapos i-remind na ako ni Lord, teka, dapat maging blessed ka kasi maliit lang yung problema ko, yung ganun po, yung parang di talaga magiging perfect, pero yun yung asawa mo, yung pinag-pray mo, yung blessing sa'yo ni Lord, kailangan mag-isip ng solusyon, hindi yung parang problema na nga, tapos problemahin mo pa. So, dalawa kayo. So, communication. Parang may wisdom po lagi na binibigay si Lord. So, yun po. Tapos, ano pa? Ayun po. Happy, contented, and blessing po ni Lord yung asawa ko kasi mabait po siya. Ayun po. Sarap naman pakinggan, blessing ang asawa ko. Di ba? Katabi ko po kasi, hindi, joke lang. Dahil katabi. Di ba parang ang saya naman na kasi halimbawa, imagine nyo, imagine all married people in the world can say that my spouse is a blessing to me, di ba? That is something na the Lord will always, kumbaga, mabibless yung heart niya, di ba? Kasi remember, we are the main purpose ng objective ng marriage is that we reflect God's love sa mundo. No, kumbaga, kung paano tayo nag-iibigan, that's how we reflect who God is, no, sa buhay natin. And thank you, Mavi and Jan.
Okay, mga Meneses, good evening sa inyo. Ano bang number ang gusto yung sagutin? Yan, medyo ano tayo ng konti. Overtime ng konti. Sa amin po, yung number 1 din po. What Mm. does choosing your spouse look like in everyday life? So, sa akin po yung always reminding myself na he is God's blessing, God's gift, tapos being appreciative of the things na ginagawa, yung appreciating more than criticizing, ganyan. Mm. And then finding ways to be a better helper. Kasi yun naman po yung role, ako as a wife, yun po yung role ko to be a suitable helper. Yung parang paano mapapagaan yung load niya, paano susuportahan. Minsan pag may desisyon, tas magkaiba kami, o sige, yung diskarte niya na lang kasi siya naman yung leader ng family. Yung parang ah yung especially yung mga bagay naman na hindi naman siya as gano'n kaimportante, parang 'wag na pagtalunan, ano na lang, hindi naman siya kumbaga not focusing on not majoring on the minors, gano'n. And, yun po, yung sabi din ni Sai na praying for your husband every day, yung for protection, for covering, ganyan. And speaking well about him, parang gano'n instead of Yeah, importante yan. especially to other people, ganyan. Yeah. Sa yung being careful lang din kasi yun nga yung iniisip ko lagi yung tongue may power siya eh. So kung ano yung sinasabi ko, yun yung nagiging siya, parang gano'n. So being careful din, ganyan. And of course, and din po, naalala ko rin po yung not comparing. Kasi siyempre hindi naman wala namang perfect. So minsan may makikita kang strength ng iba na hindi niya strength, ganyan, or marami naman siyang kalakasan din, hindi rin kalakasan ng iba. Pero there's no point kasi pag you're comparing. Kasi at the end of the day, siya yung binigay ni Lord kasi alam ni Lord na siya yung best for me. Ganun po. Yan, naalala ko lang minsan sinasabi ni Mini, alam mo, madalas sinasabi sa akin, halimbawa, kasi matagal na kami sa ministry, kakwento sa kanya, may makausap siya na wife, sasabihin ng wife, alam mo, mabuti pa si Pastor Jeff, ganito, ganyan, si Pastor Jeff, si ganito, ganyan. Ang sinasabi ni Mini palagi, hindi naman kasi ikaw yung asawa ni Pastor Jeff. Subukan mong makitira sa bahay namin. Di ba? Kasi hindi naman lahat perfect, lahat, di ba? Pero I agree sa sinasabi ni Ate Faith. Do not compare your husband to anybody. Kasi, alam mo yun, yung husband natin, or even yung wife, no? Yung mga spouses natin, uniquely made yan at saka meron yan sariling pathway si Lord kung paano niya dinidisciple at kinokorek at inaayos. So we should pray more and avoid nga comparing to others, no? At saka hindi mo nga naman din alam kung ano nangyayari dun sa loob ng bahay nila, no? Pangalawa, ang ganda rin nung shinare mo, Ate Faith, na sinabi mo na ang role mo ay helper. Kasi na-realize ko, naisip ko lang bigla na parang, o nga, no, imagine mo yung how the enemy is trying to blind all yung mga kababaihan ngayon nung yung tinatawag na wokeism or feminism na halimbawa sa feminism, no, ang goal is for you na dapat pantay kayo sa lahat ng bagay kasi alam mo yun, pero hindi siya biblical eh. Ang biblical, may role ang lalaki to lead, may role ang babae to help out, no? Kumbaga, imagine mo, kung pantay kayo sa lahat ng bagay, ay hindi ka na passenger princess. Di ba? Kasi pantay tayo sa lahat ng bagay. Tuturing kita na parang lalaki. Alam mo yun? Pagka ako nagbuhat, magbubuhat ka. Alam mo yun? Imagine mo yung gano'n. No? So, ang ganda talaga nung dinesign ng Lord na yung biblical family. Na we need to play our part, our role. And let's not be confused. Even though napaka bigat ng pressure sa mundo na to, no? Kaya nga nakakatuwa yung dalawang ex-NBA player na
Okay. Gusto niyo talaga gusto niyo talaga ng ano ng equality. Oh. So papadraft kami sa WNBA, no. Kasi mawawala yung essence tong ano being a woman, alam mo yun, essence of being a male. So yung ganun din sa marriage kahit na sabihin natin na mas magaling yung asawang babae, mas matalino, mas malakas kumita, whatsoever. Okay? Pero hindi mo role mag-lead. Ang role binigay sa lalaki. No? So, kumbaga, ako nakita ko kay si Sarmini noong time na she was young, no? She was only 21 na naging asawa ko siya, na talagang walang kamuang-muang sa mundo. Yung first job niya, tumatawag siya sa akin, sabi niya, Jeff, pwede ba ako mag-resign? Nahirapan na ako eh. Natatawa ako na naiiyak ako sa kanya. No? Sabi ko, sige, umuwi ka na, mag-taxi ka na sa awa ko kumbaga, kasi hindi siya sanay sa hirap eh. Pero hanggang sa nag-grow siya professionally, hanggang ngayon, mas ano siya, mas kumbaga, malaki yung contribution niya sa family namin. Nakita ko sa kanya na hindi naman siya nagbabago. Kumbaga, parehas lang siya kung sino siya noon at ngayon, no? Kasi yung role niya, hindi niya pinalitan. Nagluluto pa rin siya, support pa rin siya sa akin. Hindi mo siya makikita sa church na acting like a senior pastor. Kasi ayaw na ayaw ko yun, alam niya yun eh. Kumbaga, we must serve our church with all humility. No? Wala yung parang boss na boss tayo dyan. Kumbaga tayo dapat servant heart. Yung bang, kita ko yung na ginagampanan niya yung role niya na kung saan siya tinawag ng Panginoon. Sa relationship natin mag-asawa, kailangan natin, importante yun, gampanan natin yung role natin para mas effective. Kasi doon mag-work yung grace ng Panginoon. Salamat mga Mineses. Okay, last but not the least, pasensya na, nag-overtime tayo ng konti. Na-target natin 1 hour lang, pero ang sarap kasi ng kwentuhan eh. Okay, Kuya Vince, Ate Mai, ano bang number ang gusto niyong sagutin? Bago tayo dumako sa panalangin at take away. Di ba, Pastor? Siguro sa amin, Pastor, number 1. Yun. What does choosing your spouse look like in everyday marriage life? Special sa amin nung tawag nun, in the beginning nung bago pa lang kami, so it's easy to choose my wife. So pero po when it comes to undergo ng mga challenges, kasi ang marriage life sa umpisa medyo okay, tapos until to the end marami ng challenges, marami ng problema, mga ganon, siyempre family. So but I still choose my wife, that's how it goes. Lalo na nangyari sa akin noon, he always there for me. So it's really na siya yung laging unang pipiliin ko po, Pastor. So, pwede mo dag. So, thank you. Yung parang ano natin, it's like, Covenant, yeah. we made a covenant, we made a promise, a commitment to each other before God. So it's not just between the two of us, but the Lord being in the center of our marriage. And that will, because kung kami lang dalawa, it's hard. It's gonna be hard. Especially when storms of life comes na, mga problema, sakit. But having the Lord in the midst of in our relationship, in our marriage, choosing one another is not difficult anymore. So it's like you will wake up in the morning and you will say, I choose you, and you choose me. Pangako sa'yo, hindi. Pangako sa'yo. Hanggang sa dulo, di ba? Pangako sa'yo. So yun po. And siguro sa amin po ni Vince, so we 24/7, we're literally together. Minsan nga pag wala siya ng lunch, tapos sabihin ko kay Michelle, let's wait for Papa. Oh, you miss him already? Yeah, kasi parang sanay na kami. Like, Sa sa trabaho. But then, even if magkasama po kami sa work, we make it a point that before we are co-workers, we are partners first. And that's a reminder for us to always choose one another. Ako, witness ako how you chose Kuya Vince during the times na he was struggling. Kasi nakita ko na hindi mo siya kayang buhatin eh. Di ba? Pero pinipilit. Pinipilit talaga ni May noon. Naalala ko The grace of God, di ko po alam kung paano.
Oo, yung ano yun, yung Lift. parang may mechanism na Yung ginagamit lift. sa Kuya Vince, yung binabatak siya. Opo. And I saw na syempre mas mabigat si Kuya Vince, di ba? Pero kita ko talaga si Mai na sabi ko that is choosing your husband kasi ito yung tinatawag na for richer or for poorer Our in sickness sickness or and in health. health, di ba? In Amen. kumbaga ano yan something na desisyon natin na 'di ba? Sa mga panahon na cute tayo sa asawa natin. Ang bait-bait niya, binibigyan niya tayo, ang saya-saya natin. We choose that person. Pero paano kapag alam mo yun, nagsusungit or hindi maganda ang timpla or whatsoever. Ang sabi dito, sabi ng Panginoon, matututunan natin dito kay Jose at kay Gomer, we still need to choose our spouse. Alam mo, hindi natin pwedeng bitawan. Okay? So forgiveness pa rin at pag-uunawa, no? Malawak na pangunawa ang kailangan. Salamat mga Advientos. Magandang gabi sa inyo. Ayan, ang ganda kasi nasagot lahat yung 5 questions. Okay. So, uh, take away, no? Or baon natin, ano ba pwede nating isharon as we end, no? Marriage is not about two perfect people. Ayan, kasi piniperfect pa tayo ni Lord. It is about two imperfect people who continually allow God to teach them how to love, to forgive, and grow together. Kaya tandaan natin, love chooses. Yun yung sinishare ni Ate Mai at ni Kuya Vince, no? Love forgives. Love communicates, no? Sinashare naman nila Ate Mau tsaka ni Kuya Dennis. Love protects. Ayun, ito naman yung sinashare ni Ate Analu, di ba? Love stays faithful. And ultimately, our marriage should point people toward the faithful love of God. So yung ating buhay may asawa, tuwing nakikita tayo ng tao, hindi lang sa church, no, kapitbahay natin, kamag-anak natin, even sa social media, ang dapat na resulta, nabibless sila sa relasyon natin. Alam mo yun, na parang nakakatawa naman itong mag-asawa na to. Kasi ang sweet-sweet nila, di ba? So, kasi ang saya-saya nila. Hindi naman sila ganun kayaman, pero parang napakakontento nila. Di ba? Mga ganun, hindi nila alam pag-ibig ng Diyos yun na nagmumula sa Panginoon. Okay, sige po, tayo po ay manalangin, no? At sa ating pagwawakas. Okay? So, Lord, thank you po sa gift ng marriage and yung gift mo sa amin na spouses namin. Teach us to love our spouse with patience, grace na nagmumula sa inyo. Matuto po kaming mag-forgive at saka magstay po kami na faithful sa inyo at sa spouse namin. Lord, heal the places that are hurting kung meron man. Restore what has been broken and help every couple represented here grow closer to you and closer to each other. Lord, may our marriages become testimonies of your unfailing love. In Jesus' name, amen and amen. Ayan. So, tayo po ay mag-picture-picture na. Sandali lang ha. At tatanggalin ko itong ano. Ayan. Okay. Buksan na natin ang ating mga bintana at tayo mag-picture-picture. It's 10:23 na magpas tayo ng 23 minutes. It's okay. Anyway, it was a good discussion. Ayan. At the count of 3. Excuse me. One. Digay ako ng digay. 1, 2, 3. And smile. Thank you. Maraming salamat sa inyo. We'll see you on Sunday. God bless you guys. Ingat kayo mga Bye-bye Anastasios. po. God Enjoy. bless po. Thank you po. Enjoy. Night. Good God bless. night. Night po. Bye, ganda. Ate Bye. Jasmine po, Aldrin. Good night. Bye. Corazon. Pasalubong Pasalubong. corazon na. Corazon. Uuwi pag ano ha. Subulat ka, corazon. Okay. Bye guys. Bye. Paano Bye. pa to, Daddy?